Inumaga na ako ng gising, naisip ko maglaga ako ng saging dahil nahihinog na yung mga saging namin. Kasi nga, pangit na siya kapag na-overripe na. Kaya ayan, nilaga ko siya kasi gusto kong kumain ng ganyan para sa aking agahan. Pero si Angelo, hindi talaga siya kumakain ng ganyan. Si Alonso lang. Kaya konti lang yung nilaga ko kasi dalawa lang kami ni nanay. Tapos ilang piraso lang din. Hindi naman abutin ng isang piraso yung makain ni Alonso. Siguro 1/4 or 1/8 kahati lang ang makain niya. So binadali ko na nga yan kasi nga umaga na. Tapos hindi pa ako nakapagsaing ng para sa kainin ni Angelo papunta sa school. Gusto ko kasi talaga mas gusto kong ganyan yung mga agahan ko kesa sa kumakain ako ng kanin. Kaya ayan, nilagay ko na dyan sa kasirola na yan kasi gusto ko sa sa gasol ko lang siyang lagain. Ayan, nagpainit na rin ako ng tubig para sa pampaligo ni Angelo kasi mag-school siya. Tapos nagkape na rin ako habang nakasalang yung aking saging kasi gusto ko habang nagkakape may kinakain ako. So wala kasing tinapay dito kaya ayan na lang. So doon ako sa nagpainit ng tubig sa kusina namin na isa kasi nga maubos yung gasol ko kasi mahal-mahal ng gasol pa naman ngayon. So wala tayong perang pambili. Ayan, luto na yung aking saging. Ang bilis na. Luto na agad. So kakain na ako. Pero may na si Angelo, nakapagsaing na rin ako, may kanin na siya. O, diba? Tapos, tinimplahan ko na rin siya ng gatas. And then, nagising na nga si Alonso. Andiyan na siya, yung batang makulit. Dala-dala pa yung alcohol. Kumakain na kami ng ng saging. Tapos, habang nagkakape. And then, si Angelo, pinainom ko na din yan siya ng gatas. So, may sasakyan pa si Alonso. Sa sobrang kulit ng bata na ito masyado. Hindi siya bumababa kasi kapag pinababa ko yan siya, puntahan niya si kuya niya tapos agawin yung gatas and then hindi din naman niya inumin. Ayan, sarap ng saging. Sarap ng ganyang agahan namin. Tapos, pinapakain ko nga siya kasi gusto niyang kumain pero mainit. Subuan ko na lang siya. Si Alonso, masyado siyang lahat ng kinakain namin, kinakain niya, gusto niya kainin. Pero ayaw. Ayan, pinakain ko na nga si Angelo. Wala siyang ulam, toyo yung ulam niya. Sasabi niya, soy sauce na lang daw yung ulam. Kasi tinatanong ko siya, anong ulamin mo ngayon? Sabi ko sa kanya, kasi wala tayong ulam. Tapos, puro na lang laging egg. Tapos, hotdog. Sabi niya, ayaw ko na ng egg. Sabi niya, so soy sauce na lang. Kawawa naman yung bata na yan. Ngayon, hapon na, hindi ko na nga naisundo si Angelo. So, naglaba ako. Kasi malakas ang ulan. So, ulan yung panlaba ko kasi nga, wala kaming tubig. So, buti na lang umulan. So, nakapaglaba ako kasi ipon na yung labahin ko. Ayan, itim masyado yung aking tubig. Kitang-kita ang dumi ng aking labahin. Tapos, ayan, mga cloth diaper ni Alonso para naman mas tipid sa umaga kasi kino-cloth diaper ko lang siya. So, hindi ako gumagamit ng disposable sa umaga. Pag umaga kasi, pwedeng palit-palitan ko. Pero sa gabi, doon lang siya magsusuot ng disposable diaper. 2 beses ko nga lang yan din binanlawan kasi nga wala kaming tubig. So, tipid din yung tubig ulan namin kasi wala kaming baldeng sa saluda ng mga tubig. So, maliliit yung mga balde namin. Kaya tipid din siya. So, bula-bula pa yan. Sinampay ko na. Itim-itim masyado ng tubig. Kaya lang, para lang malabahan yan. Kasi mabaho na yung mga cloth diaper. So, tapos na ako. Check ko muna yung aking binake na cake. So, nag-bake nga ako ng cake dahil nga 34th birthday ng papa nila, Angelo. Kaya, ayan, habang naglalaba ako, nagsalang ako ng cake niya. Ayan, chinek ko muna kung luto, okay na. Medyo hilaw pa siya, kaya naghugas muna ako ng mga hugasin. So, ang dami tambak din yung mga hugasin naming plato. Kaya, naghugas muna ako habang hinihintay ko yung cake. Pero, hindi pa ako nakapagsampay ng labahin ko niyan. So, hugas-hugas muna. Magmadali lang tayo maghugas-hugas. So, kahit mabilis lang yan para kasi may gagawin pa ako. Marami pa akong ginagawa. Hindi ko pa nasampay yung mga labahin ko. Kaya, naghugas muna ako kasi sayang naman yung mga tubig ulan namin. Ayan, punong-puno. Ang dami. Yan yung pinagamitan ko kanina sa pag-bake, mix ng cake ko. So, hinugasan ko na para mamaya wala na akong hugasin. Si Angelo, hindi ko na siya sinundo. So, okay na yung ko. So, check ko muna kung okay na siya. Ayan, so, na siya. Luto na. So, pwede na siyang, ayan, may pa. Ayan, habang nakasalang pa yung cake ko.
magsaing na ako para sa aming hapunan. Nandiyan na si Angelo, hindi ko yan siya sinundo. Para sa aming hapunan yan, ayan, nanonood. Busy siya. Ayan yung aming sinaing, sobrang dami. So, tinanggal ko na yung tatanggalin ko na yung aking cake kasi nga, dyan ko isasalang yung aming bigas, yung aming kanin. Sobrang init niya, napasok pa ako dyan. Ayan, so, hahanguin ko na. Wala ako yung yung parang gloves na ginagamit para dyan. So, kaya yan na lang yung gagamitin ko. Tapos, tanggalin na din yan kasi magsasalang ako ng kaldero dyan. And then, ayan. Tapos, yung icing ko, hindi ko pa na-prepare. Ayan, check naman ulit. Ayan, lagay ko na muna dyan para maglamig siya. Ayan. Okay na siya. Grabe, mango flavor yan. Ayan yung icing ko. Tinry ko siya ginamitan ng ng hand mixer kung pwede. So, mukhang hindi siya pwede. Tingnan mo, sobrang tagal ko na yan siya minixer pero wala pa rin. Walang pagbabago. So, hindi siya nagla-lighten yung kulay niya. Pero, inano ko yun ng mixer na malaki. Yung stand mixer ginamitan ko. Ayan, nakabake na. Natapos na yung cake ko. Gabi na. Tapos, ayan, nilagyan ko ng palaman na na leche flan. Kasi gusto ko mag-try ng ng leche flan filling para sa cake. Pero masarap siya. Na-try namin. Tapos, yung leche flan. First time ko naggawa ng leche flan. Pero, okay naman. Naging successful naman kahit papano. Ayan, na siya. Nagkaroon na yan ng icing yung cake ko. Kasi inulit ko nga yung icing. Kasi nga, ayan yung nag-light, nagputi siya, nag-light white siya. Ginamit ko yan, inulit ko siya sa stand mixer. Tapos yung mga nag-yellow na yan, kasi in-apply ko na siya kanina, kaya lang hindi siya maganda. So, tinanggal ko inulit ko sa stand mixer. Kaya, ayan, may mga dilaw-dilaw na icing dyan sa cake. So, hindi naman siya masyado natanggal. Kaya, ngayon pa siya naging okay yung icing kasi ginamitan ko siya ng stand mixer. So, okay na siya with, yung aking birthday cake. With, with leche flan filling. So, gusto ko sana lagyan siya ng palaman. Dapat buo kasing leche flan na yan. Kaya lang, kinain ni Angelo yung kabila. Kaya ginawa ko, cubes ko na lang para malagay siya. Malagyan lahat. So, dapat buuin ko yung leche flan sa cake. Ipalaman sa cake. Kaya lang, hindi na siya pwede. Dahil, kalahati na lang kinain na ni Angelo yung kabila. Sobrang hirap magpakinis ng cake. Yan yung hindi ko pa kaya. Hindi ko talaga siya kaya ipakinis. Kaya, pero try and try lang hanggang sa success. Sabi nga nila, try and try until success. So, ginagawa ko, manipis lang yung ayan, ginanyan ko siya una kasi gusto ko ganyan lang sana yung icing niya. Kaya lang, pagtingin ko, hindi siya maganda. Kaya, inilagyan ko muna sa ilalim ng dapat hindi ko na siya lagyan dyan. So, nilagyan ko na lang kasi sabi ko, sayang naman may mga icing pa ako. Tapos, pagtingin ko dyan, hindi siya maganda talaga pag ganyan lang siya. Kasi may nakita akong ganyan. Kasi tumitingin lang din ako sa mga post, nakita ako. So, hindi siya maganda. Kaya inulit ko siya, pinatungan ko siya ulit ng icing na ganyan. Kaya, doon pa naging parang presentable yung itsura niya. Magastos nga lang sa icing yung pagkaganyan-ganyan. Kasi sobrang dami ng icing na nagagamit. O, diba? Ang ganda na niya. Ngayon pa siya, ngayon pa naging maganda yung itsura niya. Kasi, inulit ko siya. Tapos, ayun, nag-lettering ako. Dito na naman yung mahirap na, na part ko. Sobrang nahihirapan ako dito. Kasi, hindi pa talaga ako marunong mag-lettering. Kaya, talagang lakasan lang ng loob para magkaroon ako ng lettering. Kasi wala naman akong pamprint ng mga printing ng mga ganyan. Kaya ginagawa ko talagang lakasan ng loob kung paano ako mag-lettering, paano maging maayos. Pero kahit paano, nakakapag-lettering ako. Tapos kahit hindi siya maayos, okay naman. Para sa akin, okay naman. So, lang ako, magta-try lang para balang araw, magiging magiging perfect din yan. So, syempre, walang perfect sa lahat, walang perfect sa mundo ko. Hindi natin ma-perfect yan. So, practice lang. Alam mo kasi, kahit nandyan na yan, alam na natin, pero hindi mawawala yung ating pagpa-practice. Talagang, araw-araw, lagi tayo nagpa-practice. Kapag yan yung ginagawa mo, laging nagpa-practice lang, hindi mo masabing perfect. Talagang practice lang. So, ayun na yan siya. So, nagli-lettering na ako. Sobrang hirap ko nga dyan. Tapos, nung una,
naglilittering ako. Talagang nanginginig pa yung kamay ko. Hindi ko maayos malagay. Ayan na, tapos na yung aking littering. Pero hindi pa yung nalagyan sa gilid niya kasi nilagay ko pa dyan yung pangalan ng anak ko, pangalan ni Angelo at saka ni Alonso. Nilagyan ko yan ng ano nila. Ayan yung littering ko, hindi straight. Ito na yung may pangalan nila Alonso. Ayan Yan, Angelo and Alonso Suganob. Nilagay ko pa yung apelyido nila, diba? Ayan, gabi na nga, tulog na yung dalawa. Bikaka pa ang kuya kasi sa liit ng kwarto namin, ganyan pa yung tulog niya. Natulog na siya. Itong isa naman, antok na, pero hindi pa rin natutulog. Pinapatulog ko yan siya, pero gusto na niya matulog. Pero hindi na siya nakakatulog kapag di nakaduin. Ay, tagal ng alas 12. So, naghihintay ako ng alas 12 para i-greet ko si papa nila. Thank you, guys!